Pagmamahal niya, tulay ng mga hinaing. Ang problema ng bayan ating lulutasin, tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:02 na sa buntag. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Visaya. Maayong buntag sa itong mga suking ating paminaw sa 104.7 FM dini sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod sa lalawigan sa Southern Leyte. Maayong buntag sa tusab ng mga suki nga tig-subaybay diha sa Radyo Pilipinas Borongan and Radyo Pilipinas Calbayog. Maupay nga aga. Sa katibukan sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa itong mga suki abroad nga nagasubaybay sa itong mga program via Facebook Live. Welcome sa Tuesday edition sa programang Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visaya. Adlaw karon nga Tuesday, Martes, Disyembre 16, 2025. Uban ni kami hangtod alas 9 sa buntag din inyong masayran ang mga nagunang mga balita ug impormasyon sa kinatibukan dinhi sa ato nga rehiyon, Region 8. Sa programang Good Morning Eastern Visayas, ato makauban ang atong sister station, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, ang lusab ang Philippine Information Agency kun PIA Eastern Visayas. Gihimo kini nga program aron mahiusa ang nagkalaing dapit sa silangang Kabisayaan tungod og alang sa kinatibukan og malungtarong paglambo sa kinatibukang Rehiyon 8 pinagi sa pagsinabtanay bisan pa man sa managlahing pinulungan nga waray og binisaya. Pagbinayloay og mga kasayuran og mga panahon labot sa nagunang isyo gilisgutan nga sarang masayran sa tanan tungod og alang sa kalabuan sa tibok silangang Kabisayan. Sangan sa among station manager sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, Sir Dindo Alaras, atong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control, si Kuya Noel Palugod. Kini ang inyong makauban karong adlaw nga Martes, Jevic Epiz. Yes, good morning sa atong kaubanan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, pinagi ni Ate Daisy Bilizar. And sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, pinagi ni Acting Station Manager, Sir Jean Navilon. And sa ato depod nga Regional Head sa Philippine Information Agency kun PIA Eastern Visayas, Sir Rayan Arintog sa mga kabanan, maupay nga aga o gikan dinhi sa Southern Leyte, maadyo nga buntag. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:05 na sa buntag. By the way, karong adlaw di ay nga Martes, December 16, mao kini ang unang adlaw sa Misa de Gallo, kining siyam ka adlaw nga gipahi o gipagahimuon
Matag kadlawon gyud sa atong nga mga katawhan labi na sa tibok simbahang Katoliko o sa kini ka tradisyon sa mga Pinoy sa ila gyud nga or sa ato gyud nga pag kining prepare pagpangandam para sa umaabot nga Pasko. And kaganinang kadlawon pagkadaghan sa atong nasayran no mga pagbiyahe nato paingon dinhi sa sugod, pagkadaghan na sa mga kapilya ang nagpahigayon na sa ilang misa di Gallo and daghan pod ang nisalmot kay aside sa kini ilang wish kay naman po'y atong nasaya na po'y atong kanipong atong gituuhan nga kung wala tay absent for 9 days sa misa di Gallo is matuman daw ang atong wish. And aside ni ana is na po ning libreng painit. Basta gani kadlawon lami man ikaon og puto, sikwate or kining bingka unsa pay andam diha sa mga nagtorno. So siguro same po ang nahitabo sa uban nga mga lugar dinhi sa atong rehiyon nga naga po ning tradisyon nga mag-andam gyud og mga painit para sa mga nisalmot sa misa di Gallo. Okay, sa oras nga alas 8 sa buntag ato nang pagasayran ang latest update usab sa mga kauban nato diha sa summer area. Kumusta ka ang sitwasyon sa panahon og update pod sa ilang peace and order and uban pang mga activity sa nakalabay nga adlaw. Ato nahon ang atong sister station sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, pinagi ni Ate Daisy Blizzard. Ate Daisy. Good morning, Eastern Visayas. Yes, magandang morning, Jevic, and Merry Christmas, ano? Yes, Merry di Christmas. Kita ito natin. Oo nga naman, marisyo na kayo kami today, yung Misa de Gallo, puno naman na naman singbahan, dito naman katedral, di naman ha syudad, dito Borongan na pagtikang, ito na nga simbang gabi, talaga look forward natin, ito nga pakakumplito, ito nga 9 days, nga simbang gabi, kaya lang ako diretso ko na misa aton siyahan nga misa, hindi na talaga nakaya ng katawang lupa. Sige, balitaw, tikang di Radyo Pilipinas Borongan, na supervision ito na amon station manager Ate Rosa Rivera Abunda. Kompleto kami didha production para makagpahat hina mga balita impormasyon para ito natin pan Tuesday nga edition, December 16, 2025. Hataramdan, good morning Eastern Visayas. Hindi naman technical ito natin kaupod naman Coach Eufem Bona Jr. So sitwasyon didi Eastern Samar, particularly didi syudad hiton Borongan, mapaso na iton amon kaagahan didi para haton mga pinasok yan labi naton mga nalanat permanent iton oras para makakabot on time hiton iratag sa tagsa nga mga buhatan kun nabaga may adala kami mga pag-uran kagabi, mga pagtarihti yan na naman nga aga masirak na iton amon adlaw pero may adala gihapon niya mga kadampugan nga posible makahatagin pag-uran. So para hiton aton dida mga magawas nga diha field kaulangan may adala naton daman mga darano nga protection para masiguro if ever man umuran may ada naton panangga. And then mabalo dito naman kadagatan kaya de GV ito na ako na obserbaran kasi pag ordinary days tapos pag summer patagit amon dagat dito Baybay Boulevard pero hapag kaya na makiwa talaga pero nasing ang DOST Pag-asa up to 4 meters iton kay tason hiton balod nga mai-encounter hiton amon mga magbibiyahe didi dagat nga sakop didi hiton na amon mga kadagatan di diha Eastern Samar. So hirot paran aton di da mga mabiyahe, labi neto naton mga puro pangisda nga diri kaya aton sugad nga klasihin kay tasin balod nga dilaanay kita ibalaanay nga pakabuhi iton aton na pilian. Although parang gusto gad nga masingat to dagat ito naton mga puro pangisda para naman preparasyon na para hiton Pasko pero sa ring pa ayaw natin daman i-risk iton aton na kinabuhi didan mga bagay nga diri gud daman talaga kita sigurado. So asya inito naman panahon didi pero mo pay nalakay yan waray gihapon uran ada hi Mr. Sun bisan kon may ada kadampugan. Habahin naman hiton amon pagtaga kuryente waray sked din power interruption yan ang adlaw iton Eastern Samar Electric Cooperative ngan sugad man para hiton ti arabot na nga weekend waray pangadayan na nira abiso o advisory para hin pagparang pero take note iton aton di mga igasi member consumer owners nga
nagkagawas na, no? Kung habaga nagkaabot na ngayon na naton mga power bill, para lang masiguro nga dero-diretso, ano, magiging malamrag iton aton Pasko, ayaw imis aton iyo due date deda, ano, kay bangin kita magbangin ini magresulta in disconnection, magiging masirum iton aton naman Pasko. Ngan hapag taga-Pasi Orden, nakita kami, ano, naka full alert ito na amon na mga miyembro iton Philippine National Police, Eastern Samar Police, itong tagsa-tagsa nga mga station, dara na nga ni ano haton pagtikang hininga simbang gabi. And kakulop nga adlaw, aton ESPPO, nagdumara na nga ni rin outreach program, di din usa nga orphanage, di din naman ha syudad iton Borongan, kundi naghatag rin mga regalo, nga din mga kabataan, ano, mga adopted children, didihin ko ano niya orphanage nga ginpapadalagan hin mga kamadrihan, ano, so permanente traditional na hiton Eastern Samar Police aton paghatag hin mga regalo nga dahiton mga kabataan nga yaada mga ilo, ano, aton iba mga neglected nga mga kabataan, an iba mga orphan talaga hira, permamintigin tatagan hin na kalipayan hito naton mga kapulisan pinaagihin mga regalo ngan mga gamit gihapon nira. Hapag taga tubig naman dedi ha syudad iton Borongan waray liwat advisory para hin water interruption, so we are expecting hindoro diretso ano nga supply hiton tubig, labi na kay wala tuon na iton na mga Christmas parties, kaulangan iton tubig labi na para hiton aton dida mga nagpapakabuhi, ano, aton mga naghihimo hiton aton mga pagkaon nga pinano-order, importante nga may ada nira tubig para masiguro nga malinis daman ito na ira ginatrabaho. So bueno, di naman hapag taga-headlines at mga balita na hikayton Radyo Pilipinas Borongan para yan na nga adlaw, diyato naman mga laray uluhan. Siyahan, binting bigas meron na iginlunsad Department of Agriculture Region 8, didiha probinsyahan Eastern Samar. Parent Education on Adolescent Health and Development Training ikinakasahit Borongan City PAPDIV Office. Ngan sobra 80 nga pamilya habung hiton RTC Eastern Samar nagtapos sa 4-piece program kun Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ngan pinakasyahan nga Balay Silangan Reformation and Rehabilitation Center didiha Eastern Samar gintukod habung tuhan maslug. So Jivik, mga kasangkayan aton na detalye hiton mga balita na hikay Radyo Pilipinas Borongan ipapahamtang ha iyo ha second round ha daramdan. Good morning Eastern Visayas. Eastern Visayas. Daghang kayong salamat Ate Daisy Bilizar ug sa atong mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan. Atong oras alas 8:13 na sa buntag ug aron ato sabsayran ang hulagway sa Calbayog ug saban pang areas nga ilang gitutukan. Gikan sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Calbayog, madyo nga buntag maupay nga aga, Sir Jean Navelon. Good morning, Eastern Visayas. Sir Jean, good morning. Yes, good morning, kaupod kauban Jevic ug bugos nga pwersa sa DYSL sugod Southern Leyte sa pagpanguna ni Station Manager Dindo Alaras. Good morning sa inyong tanan, Merry Christmas. Sugod man kan kasamang Daisy, maupay nga aga sa iyo dito sa Borongan City. Kabila sa bugos nga staff and management sa DYES Radio Pilipinas sa Borongan sa pagpanguna ni Station Manager Station Manager Ruth Abunda. Merry Christmas sa iyo tanan. Yan nga gabi, excited na itong mga kabataan kay magdidikang na yan nga gabi ang panarit. Miskin 5 pesos, 10 pesos malipayo na itong mga kabataan. Sanit mga tagbalay, ayaw man pag isnaba at mga magpapanarit dida sa iyon yan nga gabi.
Dito sa siyudad sa Galbayog, mga payman na namon kamuntangan sa panahon na maadlaw sa pagkera ti pag alas 8 kanina, ti pag alas 8 heavy traffic na naman ang National Highway sa Calbayog City. Sa pagtaga-tubig, waray abiso ang Calbayog Water Company Incorporated nga magkakamayada parong sa pag magkawara sa abid ang mga gripo. Pero nila kay basta adlaw na ngani, ito na maluya ang turo sa gripo di rin nakakasaka. Kung hataas sa niyo balay, talag sa tagsa. Kinanglan nga lumusad ka gawas sa imo balay sa tuna di na kala makakasiguro nga may naawas nga tubig sa iyo mga gripo. Sa pagtaga kuryente naman, kakulop nagdumara joint inspection para sa Hatag Lamrag Light a House Program. Ang sa Melco 1, ang joint inspection gindumara kakulop sa Barangay Hamoraon sa Melco 1, nga ng LGU Calbayog, nga ng Bureau of Fire Protection kalinya sa implementasyon sa Hatag Lamrag Light a Home Program ni Congressman Jimboy Tan. Sa kadugangan, metering activities ang gindumaralawat sa Barangay Tabawan ngan may bog kumukaparte sa ganan programa implementasyon. Ini nga mga aktibidad nagtutuyo nga masiguro ang pagsugot dida sa safety standards ngan proper execution sa electrification initiative, reinforcing the shared commitment to provide safe and reliable electricity to beneficiary households in the community. Nagpapatuman naman ang sa Melco ang regalo ng kaginhawaan. Waive penalty, pay happily. Good news mga ka-member consumer owners, para sa mas mahayag na Pasko, igin papatuman sa Melco ang regalo ng kaginhawaan. Waive penalty, pay happily. Ini nga programa para sa tanan nga disconnected accounts nga may mga kabaridan nga diin diri na kamo susuktan sa penalty interest. Usa ini nga pamaagi sa kooperatiba para dagmit nga may balik ang kuryente sa aton mga konsumidor sa itong mga disconnected accounts nga may arrearages. Mao ini ang regalo sa naton kooperatiba agud mas mahayag ang tanan yun ang kapaskuhan. Ang promo tubtublay ni Disyembre 31, 2025. Dali na nga magpa-reconnect na. Mao inong paybarusan sa Melco 1. Yan may naka-schedule nga power interruption yan ang Sabado, Disyembre 20, tigang alas 6 naga ngadto alas 6 gabi. Apektado nga mga lugar, Feeder 1, Kapogan Old Road to City Proper, ngadto Happy Valley Barangays. Tungod din isang pagliwan, San Power Circuit Breaker sa Kapogan Substation. Alas 6 sa Naga liwat, ngadto sa alas 7 sa Naga, ang apektado nga mga lugar, Feeder 3. Yan nga Sabado, waray kuryente dito sa Feeder 3, Matubato, Ipaw, Gadgaran, Pagbalikan, Kakaransan. Diversion Road, dida sa Ipaw, Gadgaran, Gandagum. Bernatis Compound, ng Sitio Tigbi. Dida sa Barangay Kapogan ini. Tungod din sa isolation of Feeder 3 to Palanascara Subdivision. Alas 5 san kulop nga tula sa isang gabi naman, waray kuryente, yan nga Sabado, Disyembre 20, tigang sa Matubato ngadto Ipaw, Gadgaran, Pagbalikan, Kakaransan. Diversion roads and Ipaw, Gadgaran, Ngandagum, Bernatis Compound ng Sitio Tigbi, tungod din sa normalization of feeder. Damo nga salamat sa iyong atanan sa niyo pag-intindi.
Ang ito na pahibaro sa pagkawara kuryente ng Sabado, Disyembre 20. Nga din naman kita sa karisyo para sa aton kapaskuhan, aton halad sa Pasko 2025 sa City Arts and Culture Office. Salamat nga doon sa mga beneficiaries para sa share 2025 share a gift program sa City Arts and Culture Office sa LGU Calbayog. Salamat nga doon sa mga tagatag sini nga mga pamasko na doon sa nato mga kablas nga mga kabugtuan din sa Calbayog. Sir Mr. and Mrs. Rodel Reyes. Pasalamat liwat ngadto sa iba pa nga mga beneficiaries. Labradores Kids, Honorable Rex M. Daguman, City Vice Mayor, Roger Robles and the family, Rotary Club of Calbayog, Honorable Rosila Cano Sumagang, si Dan and Ann Siwak, Clarence Pong Balios, Engineer Lito S. Rosalado, nga aton ka PCO, tigang sa Malacanang, si June Ugrimin. Honorable Judge Mario O. Kinet, J. Admayla Pilito, nga Marites Q. Vergara, amod to ang mga taghatag sa regalo, taghatag sa pamasko. Kaya sa natin mga kablas nga kabugtuan din sa syudad sa Calbayog. Bueno, sa iba pa natin nga mga balita didi para sa ito na karisyo sa nakapaskuhan sa Calbayog. Nakaandam na ang kako stage para sa kagabi ni nagpaisa-isa daw na resulta, no? At ang mga naging top finalists sa pop dance competition inter-high school, ang Karayuman National High School, Lam Milagrosa Academy, Rafael Lentiras Memorial School of Fisheries of Indo National High School, San Joaquin National High School, Tarabucan National High School, San Policarpo National High School, Trinidad National High School, nga nadiri Mapaure, Calbayog City National High School, yan, CKC, Christ-King College of Calbayog City Incorporated. Itaon daw kung may resulta na nga gin-post didi on City Arts and Culture Office. So, waray pa, no? Waray pa didi gin-post nga resulta. Alright, para naman sa ito na mga headlines. DUST Samar gingilala ang LGU Daram como Pilot Municipality para sa Project Sara. 13th Senior Citizen ang Calbayog nakarawat cash assistance pinagisan NCSC. Barangay Nutrition Scholars ginsaluduhan sa BNS Congress ngan year-end party. Pulis Katbalogan nanawagan nga panalipdan ang kaupayan disiplina ng seguridad sa mga pampubliko nga lugar. Kapatuan na Barangay Health Station sa Palapag Northern Samar, opisyal na nga turnover. Ang matuwa itong mga headlines, mga detalye katukiban, nurunian sa second 30-minute stretch on Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Sir Gene Nabilon ug sa itong mga kabanan diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog.
Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:25 na sa buntag. Update tali ni sa lalawigan sa Southern Leyte. Sa kasamtangan, wala pa gyud nagpakita sa hingpit ang haring adlaw gani sa pipila ka bahin sa lalawigan. Dahil na sinati nga pag-uwan, pagtaligsik, and sa sugod kaganina, mga wala pa alas 8 dihay pag-uwan nga nasinati. So ato nga pahinumdom sa atong mga kaigsunan nga always gyud gihapon kita magbitbit og payong, raincoat og banpang proteksyon para dili kita magka-problema og magka-apiki sa atong mga lakaw. Labi na ka aduna pa karoy trabaho, aduna pa klase sa atong mga estudyante, wa pa may bakasyon pero ang ubang mga tungaan naga-start na og vacation kay nanaman kita sa Christmas season, no? So nakabakasyon ang uban pero sa katong wala pa, always kamo mag-aandam gyud og protection sa uwan. And kato pong plano mo salmot sa mga Christmas party, madyo na nga happy kita nag-uli. Kung muuwan di kita babasa kinanglan, always kita nga ready. Sa ato nga update sa kuryente, so far so good kay wala may gipagawas nga scheduled power interruption ang buhatan sa Suleco kun Southern Leyte Electric Cooperative para karong adlaw. Ato lang iampo usab nga wala pa yung mga emergency power interruption, and sa gipahinumdum pa ni Ate Daisy kaganina sa katong aduna nay bill sa kuryente, no, aduna nay due kinalan bayaran na para dili kita maputdan kay hapit na ba ang Pasko. Simba ko lang makalimuta kay excited ta na malit o pang Noche Buena, wala kabayad sa bill sa kuryente, maputdan mag-unsa na lang ang Pasko. Ate Daisy ug Sir Jane nga ngit-ngit, di ba? So importante gyud nga ato nga sigurohon nga nagbayad kita on time bisan pa man sa mga kakulian, no, kay diri sa Southern Leyte hapit baya pod tulo ka semana nga walay kuryente sa ubang bahin sa ato nga lalawigan gumikan sa epekto lagi sa bagyong Tino. So bisan pa man niana, di man jud malikayan nga nagapoy bill nga ihatag, kinahanglan ato gyud kada nga bayaran. And sa ako pang giingon kaganina, gisugda na ang Misa de Gallo, and sa ato nga nasayra naghapon kining tradisyon nga mag-andam og painit para sa tanan nga mga mosalmot sa Misa Novena og sa Santos nga Misa for 9 days. Mao kini ang ato nga tradisyon isip mga Katoliko nga Pilipino nga naagyud tay kining 9 days nga pagpangandam para sa maabot nga pagkatao sa ato nga Ginoo, no, or si Jesus Christ nga matao karong December 25. Mao na nga natay preparation apiling Misa de Gallo or gitawag pa sa uban nga simbang gabi. And ato pod nga pahinumdom sa ato nga mga kaigsunan labi na dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte nga nagpadayon usab di pod kining maagang pamasko para sa mga senior citizen ang pahigayon og payout para sila sa ilang social pension for the fourth quarter, buwan sa Oktubre, Nobyembre ug Disyembre. So mo kini ang gihimo karon, gipangunahan kana sa MSWD sa matag lungsod, and of course ang nagpahigayon sa payout ang Municipal Treasurer's Office. And mao po na nga kinahanglan natong sundot ang schedule sa matag lungsod para paspas og walay problema sa mahitabo nga payout. And ato lang po ilakbit di ay kagahapon Ate Daisy o Sir Jean nagbalampuson ang kafiestahan sa Immaculada Concepcion dinhi sa lungsod sa Sugod. So pagkapaspas sa panahon natapos na ang fiesta, uban sa fiesta sa Sugod, Pasko na gyud, di ba Ma'am Jem? Kagahapon kauban nato ang ato mga kaubanan sa Radyo Pilipinas Sugod na miesta kita. Sa ato nga kaubanan si Miss Dalia Urit Atwil, kay taga Sugod naman si Miss Dalia. Salamat kayo sa lunch kagahapon, no, og sa uban pa nato nga mga kaigsoon nga naga-invite kagahapon sa fiesta malagi. So happy fiesta, and hopefully okay ra nakamatatag sayo, naka-prepare ta para sa atong laing adlaw, no, karong adlaw Tuesday. Hopefully wala po doon tayo mga nahubog diha nga hangtod karon nagatikangkang pa or nagabukot pa kay wala pa na kamata. So hopefully okay na kita kay laing adlaw trabaho, adunay klase, so humanag holiday or local holiday kagahapon dinhi sa lungsod sa Sugod. Sa oras nga alas 8:29 sa buntag, ani na ang mga headlines. Mga balita dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte, Provincial Trade Fair gilusad sa DTI Southern Leyte. Katawhan sa lungsod sa Silago gidapit sa pag-donate og dugo karong panahon sa Pasko.
SK Planning and Budgeting Workshop gipahigayon sa Bato Leyte o mga tauhan sa lungsod sa St. Bernard misanong sa panawagan sa pag-donate og dugo. And Oticon Women's Association sa lungsod sa Libagon, good news kini. Kaya na sila sa iyong pinaskuhan, nagpahigayon sa ikaunom nga community payout para kini sa ilang kita sa ilang association. So atangi ang detalye sa mga balita nga nahikay sa tibuok para sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sugod, apila ang mga balita sa RP Borongan and RP Calbayog. Atong oras, impunto alas 8:30 na sa buntag, mubalik pa ang Good Morning Eastern Visayas, sumulan ining mahinundanon nga pahinumdum. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:33 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Nagpadayon gyapon kamo nagapaminaw sa ato nga programang Good Morning Eastern Visayas karong adlaw nga Martes, Tuesday, December 16, 2025. Sa gihapon sa mong station manager sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sugod, Sir Dindo Alaras, atong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control, si Kuya Noel Palugod. Kini ang inyong makauban, Jevic Epiz. And ato nang pagasugdan ang paghatod sa detalye sa mga balita gikan sa atong mga sister station. Ato nahon ang report gikan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan, pinaagi ni Ate Daisy Blizor. Good morning, Eastern Visayas. Yes, otro magandang morning, Jevic, nga na parahan detalyehan mga balita na hikayan Radyo Pilipinas Borongan para naman na yan ang adlaw Martes, December 16. Siyahan, binting bigas meron na, iginlunsad Department of Agriculture Regional Office 8, didiha probinsyahan Eastern Samar. Ang detalyehan report, ikang Kanpen Pumida.
Radyo Pilipinas Report. Iginlunsad ang Department of Agriculture Regional Field Office 8 ang programa nga Benting Bigas Meron na upod ang gobyerno probinsyal han Eastern Samar, National Food Authority DTI ngan iba pang ahensya ha Provincial Capital Gym Borongan City han Disyembre 15. Kumu kapartihan pamaskong handog ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ini inauyon han padayon nga pitad han gobyerno para masiguro ang maarakos nga bugas para ha publiko. Ha pagpatuman han programa ha probinsya may kabugusan nga 400 kasakuhin bugas ang iginbaligya ha 2,000 nga benepisyaryo kundi kada usa gintugutan makapalit 10 kilos in bugas nga tag 20 pesos kada kilo ha kantidad 200 pesos. Hiningay gayon ginpahaluag ang sakop han mga benepisyaryo agud mahilakip dirilan mga tikang ha vulnerable sector kundi pati anan vulnerable sector kumo pagparigun han inklusibo nga katuyuanan han programa para ha food security. Sumalakan konsepsyon dadya sa 62 anyos ngan usahan mga benepisyaryo dako nga bulig ang programa kay nakakapamenos inihan ira gastos pagpalitin bugas nga natatagan hirahin higayon nga magamit ang natipid nga kantidad ha iba pa nga panguna nga panginginahanglan. Personal nga tinambungan ngan ginpangunahan ang aktibidad ni DA Amad Chief Francis Rosaroso ngan OPAS Chief Verlin Capon. Agud masiguro nga maupay ngan sumunod hagin papatuman nga mga aludaydayan ang pagbaligya. Padayon naging kikilala ang Benting Bigas Meron na sugad nga importante nga programahan gobyerno habut ngahan padayon nga paghitaasan presyon mga parapliton ang paglulunsad hini ha Eastern Samar. Inagpapakitahan marigun nga panindugan han DA nga masiguro ang patas nga akses haabot kaya nga bugas ngan maparigun ang food security halibel han komunidad. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ang report, Ate Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. DUSD Samar ginkilala ang LGU Daram como pilot municipality para sa Project Sara sa detalye report ni Charmaine Perito Balbes. Radyo Pilipinas Report. Ginkilala sa Department of Science and Technology, DOST Samar, ang LGU Daram como pilot municipality para sa Project Saray, pinaagi sa pagperma Memorandum of Agreement, katuyuanan sa proyekto nga magpaabot climate resilient ug data-driven nga teknolohiya para sa mas marigon ug mas produktibo nga agrikultura. Ginpakilala sa DOST Saray team ang mga tool sugad san localized crop advisories, pest and disease monitoring systems ug early warning tools nga mabulig sa mga parauma nga malikyan ang pagkalugi ug mapahataas ang ani. Bugos ang suporta naman sa lokal nga gobyerno nga kumikilala sa dako nga papel sa agrikultura como primera nga panginabuhian sa Daram. Pinaagi sa nasabi nga bag-o nga partnership paparigunon sa DOST ug LGU Daram ang pagpatuman sa climate smart agriculture sa komunidad. Ginlalauman nga masosuportaran sini ang mas mahusay nga pagdedesisyon sa mga parauma, mas taas nga produktibidad ug mas marigon nga panginabuhian para sa bugos nga bungto. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charm sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Provincial Trade Fair gilusad sa DTI Southern Leyte. Para sa detalye ng report ni Ms. Dalia Orit at Will. Radyo Pilipinas Report. Opisyal na nga giablihan ang trade fair sa Department of Trade and Industry o DTI niaging Disyembre 12 adlong Biyernes sa Quezano Grand Mall sa Nakbayan sa Masin. Tumong sa mga trade fair ang pagpaligon sa lokal nga negosyo o paghatag og plataporma sa mga magpapatigayon sa probinsya aron ipakita ang ilang mga produkto. Ana sa kapin 21 ka mga local exhibitors ang niapil nga nagpasigarbo sa nagkalain-laing produkto sa Southern Leyte. Lakip niini ang mga pagkaon, handicrafts ug uban pa nga mga produkto. Atol sa mga opening ceremony, gitambungan kini sa mga nagunang opisyal lakip si DTI SLPO OIC Provincial Director Federis Avignon,
Governor Damian Mercado, PCCI President Michael Nunez ug Attorney Chan Abria kinsa ni representar sa lokal nga kagamahanan sa Maasin. Giyawhag sa mga opisyalang publiko nga bisitaon o suportaan ang maong kalihukan nga able matag adlaw gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi. Ang DTI Trade Fair gilauman nga makatabang sa pagpalambo sa lokal nga ekonomiya ug sa pagdasig sa katawhan sa pagsuporta sa mga produktong lokal. Palitagikan sa Department of Trade and Industry para sa Bagong Pilipinas, Dalia Oreta Tuil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Anaton oras sa mga kasangkayan, may ada na kita 40 minutos sa nakalabayhan alas 8 haaga nga we're saying good morning hitod na pirahit atan viewers online. Jennifer Golmatico and Vin Canunoy. Merry Christmas! Ngan bueno, dugang nga balita na hikayan Radyo Pilipinas, Borongan. Parent Education on Adolescent Health and Development Training, ikinasahan City Population Development Office san Borongan. Ang detalyihan report ikan kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas report. Hapagpapadayon ang pagdudumaran learning package and parent education and adolescent health development training at ang Pantawid Pamilyang Pilipino program beneficiaries pinakori niya gimbuat ang lokal nga pamunuan ng siyudad ng Borongan ipinagit City Population Development Office sa Barangay Sabang Suribao ang Domingo, Disyembre 14. Panguna nga tuhin ng inisyatiba nga makapaghatag ang mga kag-anak ang gingkikinanglan nga mga hibarog praktikal nga abilidad nga epektibo nga makakabuli nga ditira mga teenager nga anak tiburos itong pagdako. Iniya paghagid gintatalakay adtun mga topiko nga may kalabutan it physical ug emotional transformation durante puberty stage, ang mga estratehiya para ebektibo ang komunikasyon habutngan mga kag-anak ug ira mga kabataan, ang paghunmay responsable nga relasyones, sexual and reproductive health education, ang importansya ang pagdidesisyon nga may katugbang nga responsibilidad. Gilalauman nga pinaghining nga programa nga mapapakasag adtong relasyones sa mga kag-anak ug ira kabataan, makakapag-undong han maupay nga susgaranan laki pa adtong paggiyahan kabataan ngadtong himsog nga responsable nga individual. Mapasog yung papasalamatan ng City Pop Dev Office ang Barangay LGU ang Sabang Suribao, Barangay Population and Development Workers sa BPGAD, Pantawid Parent Leaders sa pagpasilitar hining aktibidad ug ang aktibo nga partisipasyon ang Pantawid beneficiaries sa kalampusan na nasabi nga paghang-aid. Balita na hikay sa City Population Adolescent Health Development Helpline FB page. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamatan report, Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. 318 nga senior citizens ang Kalbayog na karawat kas assistance pinagi sa NCSC sa detalyadan report ni Raymark de Alagdon. Radyo Pilipinas report. Ginpatuman sa pamahalaan ng distribusyon sa cash gift para sa 318 na senior citizens sa syudad. Ngagin bubuhat sa mga octogenarians ada sa 80 anyos, gan mga nonagenarians ada sa 90 anyos. Kada usa sa mga benepisyaryo nakakarawat sa 10,000 nga tikang sa National Commission of Senior Citizens o NCSC. Ginhiwat ang aktibidad pinaagi sa koordinasyon sa LGU Calbayog City, Office of Senior Citizens Affairs o OSCA, ngan City Social Welfare and Development Office o CSWDO, kumubahin sa padayon nga programa sa gobyerno para sa kapulsanan sa mga tigulang. Ginhiwat ang pamamahagi yan nga December 15, 2025 sa Barangay Carmen Covered Court nga nagpapakita sa padayon nga paningkamot sa city government nga tagan asan attention nga suportaan sektor sa mga senior citizens sa Calbayog. Personal nga mapi si Mayor Raymond Monmonuy sa aktibidad nga nagpakita sa suporta sa lokal nga pamahalaan sa implementasyon sa programa para sa mga tigulang. Umapi gihapon ng mga city councilors na si Radular de los Santos, Jesse Gianan, Marceleno Tan, nga Rosendo Morales, nga nagpahayag sa erabug-us nga suporta sa programa nga sa kahimtangan sa mga senior citizens sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Raymark G. de Alagdon, Work Immersion Student sa Calbayog City National High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Raymark sa nimo report.
Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, Oticon Women's Association sa lungsod sa Libagon, Southern Leyte, naghimo og ikaunom nga community payout. Para sa detalye, ani ang report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas, report. Malampusong gihimo sa Oticon Women's Association ang ilang ikaunom nga cycle community savings share out gahapong adlaw, din 48 ka mga miyembro sa asosasyon ang miapil sa maong kalihukan. Sa kinatibukan, miabot sa 782,490 ang ilang natigom nga lakip na ang interest. Ang pinakataas nga natigom sa usa ka miyembro miabot sa 178,000 pesos nga nagpakita sa kakugi ug disiplina sa finansyal nga mga miyembro. Gidaig ang Oticon Women's Association, labi na ang ilang padadyon nga pagpaningkamot alang sa pagpalig-on sa kahintang sa ekonomiya sa komunidad. Congratulations Oticon Women's Association sa Libagon. Balita gikan sa Libagon para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dugang nga balita, tikang di Radyo Pilipinas, Borongan. Sobra 80 nga pamilya habungtuhan Artiche, Grinaduar, Hapantawid Pamilyang Pilipino Program. Ang detalyen report, tikang kan Dayan Camplon. Radyo Pilipinas, report. Aada 83 nga mga pamilya habungto na Artachi Eastern Samar ang opisyal na nga nagtapos gikan Hapantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps sa Department of Social Welfare and Development or DSWD. Inin pagmarka hiton ira transition hamas mabugat nga pagtapod ha kalugaringan kataliwan han pira ka tuig nga suporta ha ilaramhan Poverty Alleviation Initiative han gobyerno. Ang mga non-graduar nga pamilya han 4Ps sinagsunod han mga rekisitos para tihan panlawas nga edukasyon han sabi nga programa. Nagpapakita ini ito na mas napaursa nga kaupayan ng kapasidad para masustenir ito na tagsa-tagsa nga panimalay. Gintago siya naman ni Mayor Susan Ivardone ang mga benepisyaryo haira pagigin matyaga. Nga diin gintagan doon nga ang local government unit han bungto in padayon nga mga suporta ay pinaagihin livelihood ng social development programs. Para makabulig ha pagsustenir ito nira padayon nga progreso hagawas han 4Ps program. Ano 4Ps sinusang nga government conditional cash transfer program han DSWD. Di nagahatag hinbulig pinansyal nga da mga kablas nga pamilya nga makakabulig hiton panlawas, nutrisyon, ngan edukasyon hiton kabataan. Impormasyon hikay pinaagihan LGU Arteche. Para Habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ang report, Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Barangay Nutrition Scholars ginsaluduhan sa BNS Congress ng Year-End Party 2025. Sa detalye ng report ni Yorens Acoba. Radyo Pilipinas, report. Patigayon kaulog December 15, 2025 ang BNS Congress ng Year-End Party 2025 sa Calbayog City Sports Center. Naging tambungan sa mga barangay nutrition scholars tikang sa iba-ibang barangay sa syudad. Ang aktibidad gintuyo sa paghatag pagkilala sa padayon nga serbisyo sa mga BNS nga amo ang frontliners sa pagpalig-on sa nutrition kahimsog ng kaayuhan sa mga pamilya sa komunidad. Sumala kan Mayor Raymond Munmunoy, padayon nga suportahan sa city government ang mga programa nga nagtutok sa community wellness naging kilala ang dako nga papel sa mga BNS sa pagtataman sa kahimsog sa mga kalbayog nun. Para sa Bagong Pilipinas, Yorens Acoba, Work Immersion Student sa Calbayog City National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Yorens sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita din sa Southern Leyte, LGU Sugod misuporta sa mga programa sa Sugod District Jail. Aniya si Gemma Destriza maghatod sa report. Radyo Pilipinas, report. Ang LGU Sogod padadyon nga nagpakita silang suporta og ingon man sa mga panginahanglan sa Sogo District Jail. Pinagi ni Dondo ST Barawid, ang Jail Senior Inspector sa Sogo District Jail, padadyon karon ang pakig partner sa komunidad
aron mapalambo ang kaadyuhan sa mga persons deprived of liberty diha sa Sogo District Jail. Isip usa ka timailhan sa niusang pagpaningkamot o commitment ang local government unit sa Sogod Southern Leyte kusganon nga naghatag sa ilang suporta, mga plywood o mga materialis ngadto sa Sogo District Jail alang sa pag-ilis sa daan na ug naguba na nga mga higdaanan kon mga bead banks. Kini nga suporta nagpakita sa padadyon nga dedikasyon sa LGU sa pagsiguro nga adunay luwas ug disenteng kahimtang nga puy-an ug gidaan ang mga PDLs diha sa sud sa Rihas. Ang mga plywood nga gihatag gamiton sa pag-adyo ug pagpalig-on sa mga naguba na nila nga mga higdaanan nga dakong makatabang sa pagpaadyo sa ilang kaluwasan ug kahuruhay sa ilang pagkatog. Ang maong tabang adunay dakong papel sa pagpalambo sa dignidad ug pagsuporta sa mga programa sa rehabilitasyon sulod sa facilities. Ang Sogo District Jail mapasalamaton kaadyo sa LGU Sogod sa pagpanguna ni Mayor Shepherd Tan tungod niini nga makahuluganon nga ilang tabang. Kini nga buhat ug suporta hugot nga nag-udyon sa mission sa BGMP sa pagpalambo sa rehabilitasyon, pagpanalipod sa dignidad sa tao ug pagpaadyo sa kalidad sa kinabuhi sa anaa ilawom sa ilang pag-atiman. Sa tinuod kini nga inisyatiba nagpakita usab kun giunsa ang epektibong kooperasyon tali sa ahensya sa gobyerno makatabang sa pag-uswag sa kinabuhi sa mga individual ug pagtukod og mas luwas ug mahigugmaong community. Balita gikan sa Sogo District Jail para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Anaton oras may ada pa kita 9 minutos ug samag alas 9 haaga, and we're saying good morning to Franz Navarrete Probe nga naduga nga balita nahikayhan Radyo Pilipinas Borongan. Pinakauna nga balay silangan Reformation and Rehabilitation Center didiha Eastern Samar gintukod habungtohan maslug. Aadian report. Radyo Pilipinas report. Usa nga makasaysayan nga kalampusan ang hipatik habungtuhan maslug katapos opisyal nga abrihanan lokal nga gobyerno ang pinakauna nga balay silangan Rehabilitation and Reformation Center ha probinsya ni Eastern Samar. Ang pagtukod ang balay silangan nagpapamatuod ang marigon nga commitment ang munisipalidad han maslug ngay undo nga nasa nga komunidad nga talwas wara droga ngan punuhin paglaom para nga tanan nga masluganon. Ginpangunahan ang seremonya ni Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 8 Director Lirio Ilaw Ogzimar, kaupo ni Vice Mayor Zacarias Santiago, PDEA Provincial Officer Cleveland Villamor, Maria Brenda Acol, Principal ng Maslug National High School, mga department heads and local government unit ngan tinaglawas di ka nga magkalain-lain nga barangay han Maslug. Ini nga bago nga sentro in magsaserbi nga importante nga darangpanan para rehabilitasyon, reformasyon ngan pagbabalik loob ha komunidad. Maghahatag inihin ikadwa nga tsansa ha mga tao para utro nga tukuron ang ira kinabuhi, pinaagihan mga planado nga programa, moral recovery activities, paghagid ha livelihood skills, ngan suporta tikang ha komunidad. Ang pagkamayadin balay silangan inagpapakitan makusog nga pagmanguluhan local government unit han maslug, ngan han mga kasugbong hini nga ahensya. Kumubaton han panawagan nga parigunon ang mga inisyatiba kontra illegal nga droga, ngan igduso ang holistic nga rehabilitasyon. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Pulis kat Balogan nanawagan nga panalipdan ang kaupayan, disiplina ng seguridad sa mga panpubliko nga lugar sa detalya ng report ni U. Frank Bulanio. Radyo Pilipinas report. Ginpapahinumduman sa pulis kat Balogan ang publiko nga panalipdan ang kaupayang ng disiplina sa mga pampubliko nga lugar. Ang pagsunod sa mga balaod ng regulasyon na kung ibubulig para malikyan ang mga diri maupay na kamutangan. Sumala sa Police Regional Office 8, ginihingyapan nga tanan nga maging mapanmatngon sa palibot nga nireport dayon sa pinakaapik nga police station ang mga kahinala nga buhat o sitwasyon. Importante liwat nga sundo ng mga safety protocols sa mga pagtiripon o rally para masiguro ang seguridad sa nga tanan. Ginaaghat liwat neran publiko nga makigbulig sa pulisan nga mamintinaran kaupayan, pinaagi sa pakikiusa, pagsunod sa balaod maupay nga komunikasyon, ngan pagkaurusa para maparigon ang seguridad sa rehiyon.
Para sa Bagong Pilipinas, si Frank Bulanyo, Work Immersion Student sa Calbayog City National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat iyo, Frank, sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Kolaborasyon sa mga hensya sa gobyerno alang sa Hapsay o Malambuon nga San Juan gituki para sa detalya na report ni Rhea Mikate. Radyo Pilipinas, report. Gituki sa nagkarayang ahensya sa lokal nga panggobyerno ug komunidad ang pagpalig-on sa kolaborasyon alang sa Hapsay, Malinawon ug Malambuon nga lungsod sa San Juan, Southern Leyte. Gipaygan ang maong panagtigom atol sa fourth quarter nga MPOC, MADAC ug LCAC meeting din mitambong ang mga lokal nga opisyal ug mga stakeholders sa komunidad. Sa maong kalihukan, gipasiugda ang pagtinabangay sa mga ahensya sa pagplano ug pagpatuman sa mga programa nga may kalabutan sa kalinaw kausab kalambuan sa komunidad. Gikonsidera usab ang importansya sa koordinasyon aron mas epektibong matubag ang mga isyu ug panginahanglan sa katawhan. Gilauman nga pinaagi sa padayon nga panaghiusaw kooperasyon, mas mapaligon pa ang mga paningkamot alang sa malungtarong kalambuan sa lungsod sa San Juan. Balita gikan sa lungsod sa San Juan para sa Bagong Pilipinas, Rhea Mikate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Samtang katapusan nga balita, nagtikang di Radyo Pilipinas sa Borongan. At sa naman nga civilian, dito hamaslog nga nagpinabuto, ginaristohan kapulisan. Usa nga lalaki, ang ginaristo hatun kapulisan, Hanipapad Municipal Police Station, tungod han pagtalapas sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunitions. Nahitabuan pag-aristo din hatun Domingohan gabi December 13, ha Barangay Mabuhay, Bungtohan, Hipapad. Ang nasabi nga operasyon ingin pangunahan ni Police Lieutenant Dennis Escoto, officer in charge sa Hipapad MPS. Nagtikang ini nga insidente han may ada mag-impormar nga dahan kapulisan pinaagin Facebook Messenger nga may ada sa nga lalaki nagpipinabutuhin pusil nga nagdadarahin kahadlok ka ha mga residente. Iniinpaspas nga ginaksyonan han na Hipapad MPS nga sumbong nga diretso dayon ginkadto ang lugar han insidente. Pag-abutan kapulisan igintutduhaton mga testigo aton suspitsado nga pinabuto. Nakita haton mga kapulisan adton na parte han pistola nga nagawas di daton sling bag han suspitsado. Han pagpakianhan hiya han lisensya o mga dokumento kung may ada man iyang kakaptan para magkapothin na armas waray na hipresentar ang suspitsado amo nga gindakop ini. Ginkilala aton suspect nga alias Dani, 39 anyos, residente iton Barangay 4, Bungtohan, Hipapad. Ang mga nakuha tikang haiya amoy usa nga TSC KG-9 pistol nga may ada nakasulod nga magazine ngan pitong buhi nga bala para 9mm nga pistola. Ini nga ebidensya amon gin-imbentaryo ha kustodiyahan na PNP hapresentehin mga testigo. Ang nasabi nga suspect, amang ginsumatan na niya constitutional rights antes dadon ha Hipapad MPS. Sigo naman kan Police Lieutenant Escoto, ang illegal nga pagpapabutuhin pusil ino sa nga seryoso nga krimen ngan nagbubutang ha peligro han kinabuhi ngan seguridad hiton publiko. Iya igin patapod nga to nasabi nga suspitsado in magbabaton han balaod. Ini nga inisyatiba in kaparti haton kaugop campaign o kriminalidad atuhan ngan utdon gobyerno ugupan parahan kamurayawan ngan kauswagan nga nagpapamatuod haton padayon nga paningkamotan aton mga otoridad hapagpuganghin mga illegal nga aktibidad para masiguro ang kamurayawan ha probinsya hiton Eastern Samar. So Beno, Jevic and Jean din hinamon tinatapos it partisipasyon hit Radyo Pilipinas Borongan ha programa Good Morning Eastern Visayas para yan ang adlaw Tuesday, December 16. Ngan hangaran hiton amon station manager Ate Ruth Rivera Abunda and ato naman news contributors hi Ate Pen Pomida, Engineer Sok Aberia, Dayan Camplon, nga na technical kaupod hi Coach Eufem Buna Jr. ini Daisy Lalosa Bilizar na sa nga mga salamat, maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Nga sa nga naman sa mga nakaupod ko sa control,
si Engineer Joven Cardenas nga naamon mga OJT technicians nga sa production sa Calbayog City National High School. Iniyan iyon nakaupod Jean Navilon. Good morning, Eastern Visayas. 1 minuto antes ang alas 9. Good morning, Eastern Visayas. Daghang ngayong salamat sa itong mga kaubanan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, pinaagi ni Ate Daisy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, pinaagi ni Sir Jean, sa itong mga suki nga tig-subaybay, sa itong programa karong adlaw nga Martes. Daghang ngayong salamat sa inyong pag-uban. O sa Philippine Information Agency, Eastern Visayas, daghang ngayong salamat sa pagmuna ni Sir Rayan Arinto. Sa kan sa kinatibukang pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, Sir Dindo Alarasa, mong Station Manager. Sa itong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control, si Kuya Noel Palugod, sa itong mga reporter nga nagatunog balita karong adlaw nga Martes. Kini ang inyo nakaban, kini si Jevic Epiz, mayngon daghang ngayong salamat o good morning, Eastern Visayas. Advance Merry Christmas kanatong tanan. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Publiko. Radyo Pilipinas.